Ang kulot na buhok ni Harlet. Maganda at malambot ang kulot na buhok ni Harlet. Para itong pansit canton na tama lang ang pagkakaluto. Perpekto ang kurba ng bawat bahagi at nasa iisang direksyon. Sa tuwing lalakad siya sa harap ng maraming kamag-aral, hindi may iwasang makatanggap siya ng puri sa kanyang buhok. Gusto ko rin ganyang buhok kagaya kay Harlet. Ang ganda-ganda oh! Komento ng isa. Kakaiba, alagang-alaga siguro niya ang buhok niya. Sang-ayon ng isa pa. Anong sekreto sa magandang kulot na buhok, Harlet? Tanong ng isa. Sikreto kasi ito ng mama ko. Pabirong sagot ni Harlet. Bagamat pabiro, totoong ang mama niya ang nag-aalaga sa kanyang buhok. Ginagamitan nito ng shampoo at conditioner ang buhok ni Harlet. At sinusuklay lamang tuwing basa pa. Dahil nga tuwing basa lamang sinusuklay ang buhok, pinagbabawalan siya ng ina na manghiram ng suklay ng iba. Mahigpit na bilin din ng ina na huwag maglalaro at mananatili sa initan ng walang panangga sa sikat ng araw. Isang araw, kailangan ng ina ni Harlet na manatili sa kabilang bayan sa loob ng 1 linggo dahil sa pangangailangan sa trabaho. Kaya naman, naiwan si Harlet sa kanyang ama. Bago umalis, mahigpit na bilin ng kanyang ina na sundin ang itinuro nitong pangangalaga ng buhok. Nangako naman si Harlet, binigkas pa nga niya ang mga hakbang na ginagawa ng ina upang mapangalagaan ang kanyang buhok. Hindi naman binali ni Harlet ang pangako sa ina dahil sa unang araw ay mahigpit ang pagsunod niya sa mga hakbang na itinuro nito. Subalit, noong 2nd araw, naglakad sa ilalim ng initan si Harlet. Nakalimutan kasi nitong dalhin ang kanyang payong. Nang sumunod na araw, sinuklay naman niya ng tuyo ang buhok. Nakalimutan kasi niyang suklayin habang basa pa dahil abala siyang manood ng TV. Sa kanyang pagpasok sa araw na iyon, nakita niyang buhaghag ang dating dikit-dikit na kulot na buhok. Mula sa dating manipis, tila lumaki ang buhok ni Harlet. Mula sa dating malusog na buhok, naging tuyong-tuyo ang buhok niya. Sinubukan niyang manghiram ng suklay sa kanyang kaklasing si Isabela upang maayos ito, ngunit lalo lamang itong gumulo. Sa pagdating ng ina, nagulat ito sa naging sitwasyon ng buhok ng anak. Anong ginawa mo sa buhok mo? Hindi ba't sabi ko sa'yo ay gawin mo ang lagi kong ginagawa riyan? Panimulang sabi ng ina sa paglapag pa lamang nito ng mga bag. Mama, nakakalimutan ko po kasi. Depensa ni Harlet sabay kamot sa ulo. Ang dali-dali lang naman nung gagawin eh. Bakit naman kinalimutan mo? Napakamot ulit sa ulo si Harlet. At napakamot. Ano yan? Bakit kamot ka ng kamot? Pagtataka ng ina. Napakamot ulit siya. At isa pa. At isa pang tila may pilit kinukuha sa buhok. Ang kati-kati po kasi ng buhok ko. Pagrereklamo ni Harlet habang kumakamot pa rin. Patingin nga. Agad na lumapit ang ina upang tignan ang kanyang buhok. Wala pang ilang parte ng buhok ni Harlet ang nakikita ng ina ay tila pinagsakluban na ito ng langit at lupa. May kuto ka! Bulalas nito. Paano ka nagkakuto hindi ka naman naglalakad sa ilalim ng initan? Nanghiram ka ba ng suklay sa iba? Kasi po, noong Martes at Miyerkules, nakalimutan ko pong dalhin ang payong ko. Noong Huwebes po, nanghiram po ako kay Isabela ng suklay dahil nakalimutan ko pong suklayin ang buhok ko sa bahay. Sagot ni Harlet. Napahawak na lamang sa noo at napabuntong hininga ang ina. Naku, talagang hindi mo sinunod ang mga bilin ko. Naiinis na sabi nito. Halika, maligo ka at susuyurin natin ang buhok mo. Utos nito kay Harlet. Agad na naligo si Harlet. Sinuyod ng ina ang kanyang buhok at nakuha ang mga naglulusugang kuto at lisa nito. Kinabukasan, patuloy pa rin ang pagkamot ni Harlet. Kaya naman napagpasyahan ng ina na bumili ng shampoo na pamatay rito sa butika. Agad niyang pinaligo ulit si Harlet saka sinuyod habang may shampoo pa sa buhok. Marami pa rin ang nakukuhang kuto ng ina. Matapos ito,
Inutusan ng ina na magbihis si Harlet. Papagupitan kita para mawala na yung mga kuto mo. Sabi ng ina. Pinagupitan nga si Harlet, kaya ang dating kulot na buhok na agaw pansin ay naging maikli hanggang taas ng batok na lamang. Mula noon, si Harlet na mismo ang nagkukusang gawin ang pangangalaga ng buhok na turo ng ina. At kahit sa malapit lamang siya pupunta, ay lagi siyang may dalang payong. Hinding-hindi na rin siya kailanman nang hiram ng suklay ng iba. At dyan nagtatapos ang kwento tungkol sa buhok ni Harlet.